Nang malaman kong ikakasal ako sa aking mortal na kaaway, 3 beses akong umakyat sa pader dala ang hagdan para tumakas, at 3 beses akong nahuli. Sa ikatlong pagkakataon, direkta akong naglagay ng electric fence sa ibabaw ng pader, hindi yung pangtakot lang. Talagang may kuryente. Inihagis ko ang tsinelas para subukan, at agad itong umusok. Sige, tama na. Ako si Linyu, nag-iisang anak ng pamilya Lin. Mula noong 8 taong gulang ako, iisa lang ang layunin ko sa buhay, lumayo kay Suyorong, mas malayo mas mabuti. Si Suyorong, ang numero 1 bangungot sa socialite circle ng Kabisera, nag-iisang anak na babae ng subgroup. Noong 10 taong gulang ako, inagaw niya ang aking bid sa auction. Noong 13, naglagay siya ng mga kuliglig sa aking birthday cake. Noong 16, nagkaroon ako ng kasintahan. Sinaliksik niya ang buong paaralan ng babae, nagprint ng 300 pahinang dirty secrets, at ipinadala sa akin. Noong 21, sa aking graduation ceremony, nangako akong hindi na muling makikita si Suyorong sa buong buhay ko. Noong 23, sinabi sa akin ng tatay ko na ang aking fiance ay si Suyorong. Ang tadhana, tila may galit sa akin. Ang kasal ay napagkasunduan ng aming mga magulang. Ang nanay ni Suyorong at ang nanay ko ay matalik na magkaibigan. Sabi nila, noong bata pa sila, nag-share sila ng kama at kumain ng isang bowl ng instant noodles. Tumakas din sila sa iisang klase sa gabi. Mahina ang katawan ni Tita Su at ang pinakamalaking hangad niya ay makita. Naikasal si Yorong sa mabuting pamilya, seryosong sabi ng nanay ko. Hindi mo naman hahayaan na maging sinungaling ako sa aking kaibigan, di ba? Nanay, ang anak ng kaibigan mo ay gustong mamatay ako. Kalokohan. Si Yorong ay medyo mainipin lang, pero mabuti naman siyang tao. Noong senior high school siya, naglagay siya ng 30 buhay na kuliglig sa aking bag. Noong sophomore year niya, sa aking basketball game, ginamit niya ang megaphone para sumigaw sa mga referees. Noong nakaraang taon, ninakaw niya ang alaga kong pagong. Ibinabalik niya ito at sinabing na-miss siya ng pagong, at pinasalamatan ko raw ang pagong. Tahimik ang nanay ko saglit, walang masabi. Aayusin ko raw ang tungkol sa pagong mamaya. Kailangan mong magpakasal. Wala akong sinabi. Dahil kilala ko ang tatay ko. Kapag ganito ang tono niya, karaniwan ay nangangahulugang ang bagay. Ay wala nang pag-uusapan. Nang gabing iyon, nag-text ako sa tatay ko. Pwede bang patayin ang electric fence sa loob ng kalahating oras? Sumagot ang tatay ko, na ospital na naman si Tita Su ngayon. Matagal akong nakatitig sa screen. Inilapag ko ang phone sa mesa. Ang kasal ay nakatakda sa unang bahagi ng susunod na buwan. Mula sa abiso hanggang sa pagpapatupad, ang buong proseso ay mabilis parang double 11 logistics. Mag-order. Ilalabas, tatanggapin. Ang tatanggap ay ako. Ang produkto ay kasal. Nag-text si Suyorong sa akin, narinig kong pakakasalan mo ako. Narinig kong hindi ka naman tumanggi. Bakit ako tatanggi? Ang pagpapakasal sa iyo ay parang legal na pagpapahirap sa iyo habang buhay. Huwag kang matakot. Magiging mabait ako sa iyo pagkatapos ng kasal. Noong huli mong sinabing mabait, ibinalik mo ako sa labas ng pinto. Suyorong, iyon ay tinatawag na pag-udyok sa iyo na lampasan ang kahihiyan. Iyon ay isang uri ng pagsasanay sa pagkatao. Hindi ako sumagot dahil nag-impake ako ng gamit. Naghahanda para sa ika-4 na pagtakas. Hindi ako nagtagumpay sa ika-4. Hindi ito problema ng electric fence. Tinanggal ko ang fuse ng electric fence. Si Suyorong iyon. Lumitaw siya sa ilalim ng pader ng bahay namin ng 2:00 ng umaga. May dala siyang folding chair, nakabalot sa puting down jacket, at may hawak na bucket ng popcorn. Alam ko na tatakas ka, sabi niya habang umunguya ng popcorn. Ang tunog ay napakalinaw sa gabi. Linyu, ang ganda ng porma mo sa pag-akyat sa pader. Itaas pa ng kaunti ang binti. Huwag mong masyadong itaas ang puwit. Nakaupo ako sa ibabaw ng pader, hirap magdesisyon kung akyat o bababa. Pumapasok ang malamig na hangin sa damit ko. Para akong isang nagyelong spicy sausage. Suyorong. Baliw ka ba? Sabi niya habang inangat ang mukha. Ang ilaw ng poste ay nagkapira-piraso sa kanyang mga mata. Ang pag-ibig sa isang tangang tulad mo ay isang malubhang sakit. Natigilan ako, hindi dahil sa sinabi niya. Si Suyorong ay ganyan na magsalita mula pa noong bata siya. Linyu, ang pangit ng tindig mo, Linyu, tumatakbo ka parang pato, Linyu, ikaw na tao. Sino pa bang magkakagusto sa'yo kundi ako? Narinig ko na yon sa loob ng mahigit 10 taon, manhid na ako. Natigilan ako dahil sa kanyang mga mata. Namumula ang kanyang mga mata. Umiyak ka. Huminto siya sa pagkagat ng popcorn saglit, pagkatapos ay kumagat ng isa na may tunog na crunch at mumiti sabay sabi. Malakas ang hangin. Pumasok ang buhangin sa mata. 2:00 ng umaga. Maliwanag ang buwan at kakaunti ang bituin, walang kahit anong hangin. Tumayo siya mula sa folding chair. Pinagpag ang mga natirang popcorn sa kanyang down jacket. Sige, bumaba ka na. Hindi kita hulihin ngayong gabi. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, iniwan niya ang natirang popcorn sa upuan.
Bukas sasabihin ko sa nanay ko. Kinansela ang kasunduan. Ang taong gustong pakasalan ni Suyorong ay hindi kailangang pilitin ng mga magulang. Lumingon siya at umalis. 3 hakbang ang nilakad pagkatapos ay tumigil. Linyu, kapag nag-asawa ka na, huwag kang pumili ng sobrang maganda. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko na magtapon ng asido, biro lang. Ako ay isang masunuring mamamayan. Kumaway siya, hindi lumingon. Umalis na. Gabi na, huwag kang umupo ng ganyan sa pader. Kung magkasakit ka, kailangan ko pang dalhan ka ng gamot at iisipin mo na naman. Lalo siyang lumayo. Sa wakas ay nawala sa dilim ng eskinita. Nakaupo ako sa pader, marahil dahil sa sinabi ni Suyorong tungkol sa kasunduan. Napakagaan ng pagkakasabi niya ng kanselado, napakagaan kaya parang may mali. Kinaumagahan. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Tita Su. Yuyu, Suyorong kagabi. Pilit niya akong pinakansela ang kasunduan, umiiyak habang nagsasabi. Ang batang ito, mula pagkabata matigas ang bibig. Hindi siya umiiyak dati, ngunit kagabi umiyak siya buong gabi. Bumuntong hininga si Tita Su sa kabilang linya. Yuyu, hindi kita pipilitin, pero maniwala ka sa isang sasabihin ko. Ang nararamdaman ni Yorong para sa iyo ay mas malalim kaysa sa nakikita mo. Hinawakan ko ang telepono. Wala akong sinabi. Si Tita Su ay nagsalita muli kung talagang ayaw mo. Sige na, ako na ang kakausap sa kanya. Tita Su. Narinig ko ang sarili kong boses, hindi na kailangang kanselahin ang kasunduan. Tahimik ang kabilang dulo ng ilang sandali. Pagkatapos, ang boses ni Tita Su ay may bahid ng panginginig talaga. Talaga, sabi ko. Pero may kondisyon ako. Sabihin mo, pagkatapos ng kasal, kailangan niyang lumipat sa tinitihan ko. May silid aklatan doon. Natatakot ako na baka mabaliw siya sa gabi at wala akong takbuhan. Natawa si Tita Su. Sa pagtawa ay napaiyak. Ibinaba ko ang telepono. Sinampal ko ang sarili ko. Nababasa ka sa ulan, baliw ka. Ang kasal ay naganap ayon sa schedule. Si Suyorong na nakasuot ng damit pangkasal, sa totoo lang. Maganda siya. Hindi yung tipikal na maganda, masyado siyang payat. Bahagyang nakausli ang buto sa ilalim ng balikat, dumulas ng kaunti ang strap ng damit pangkasal, 2 beses niya itong inayos pataas ng hindi namamalayan. Pero nakatayo siya sa ilalim ng araw, halos 3 metro ang haba ng laylayan ng kanyang damit, nang lumingon siya sa akin. Wala na sa kanyang mga mata ang karaniwang panunukso, sa halip ay may hindi maipaliwanag na bagay. Anong tinitingin-tingin mo? Sabi niya, tinitignan ko ang damit mong pangkasal, sagot ko. Masyadong mahaba ang laylayan, kung mahulog ka, huwag mo akong sisihin. Kung mahulog ako, buhatin mo ako. Yang 3 metrong laylayan mo, kaya ko kayang buhatin. Nagta-training ka ng eskrima. Hindi naman tinuturo ng eskrima kung paano buhatin ang damit pangkasal. Matuto ka. Kumuha ng litrato ang nanay ko sa tabi. Sa litrato, nagtititigan kami ni Suyorong, nakaumbok ang mga labi na parang 2 parallel lines, may kalahating metro ang layo sa pagitan. Nang maglaon, ipinakwadro ang litratong ito at isinabit sa sala. Nilagyan ito ni Suyorong ng isang linya ng teksto. Unang araw ng kasal, tingin ng asawa ko sa akin para akong pumatay sa kanyang ama. Unang gabi ng bagong kasal. Paglabas ko mula sa paliguan, nakaupo si Suyorong nang naka-cross legs sa kama, 3 dokumento ang nakalatag sa harap niya. At may calculator sa tabi niya. Ano to? Mga panuntunan sa pamumuhay pagkatapos ng kasal. Hindi siya nagtaas ng tingin. 47 na artikulo lahat, basahin mo isa-isa. Kung may pagtutol, sabihin mo muna. Kinuha ko ang una. Unang artikulo. Hiwalay ang ari-arian ng bawat isa, hati sa mga gastusin sa bahay. Ikalawang artikulo. Hati sa gawaing bahay ayon sa lawak ng lugar. Sa iyo ang balkonahe, sa akin ang kusina. Palitan sa sala. Ikatlong artikulo. Hindi maaaring sa hindi pahintulot ng isa't isa. Mag-alaga ng anumang hindi taong nilalang. Tiningnan ko ang ikatlong artikulo. Pumasok sa isip ko ang pagong ko. Nasaan ang pagong ko? Inihatid ko sa nanay ko, sabi niya. May bakuran ang nanay ko. Mas masaya ang pagong doon. At sinabi niya sa nanay ko na ayaw na nitong bumalik. Nagsasalita ba ang pagong? Sinabi sa akin ng tingin niya. Hindi nagbago ang mukha ni Suyorong. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ika-21 artikulo. Hindi maaaring pagkatapos ng ika-1 ng gabi. Gumamit ng malalakas na elektronikong kagamitan na makakaapekto sa tulog ng isa't isa. Ika-22 artikulo. Huwag mag-uwi ng hindi kasekso. Ang mga opisyal na pagtanggap ay kailangang i-report ng 24 na oras ng maaga. Ika-30 artikulo, sa panahon ng season ng bola, ang paggamit ng telebisyon sa sala ay para lamang kay Linyu. Natigilan ako. Ito'y isinulat mo. Kailan ka naging mabait? Dahil sa season ng bola, manonood ka sa sala hanggang hating gabi. Kaya may dahilan ako na magtrabaho sa tabi, at sabay na panoorin ka. Tumigil siya sandali. Sabay na panoorin kang umiyak. Noong huling World Cup, natalo ka at umiyak ka na parang aso. Tanging naaalala ko, hindi ako umiyak.
Ikaw ang umiyak. Hindi. May video ako. Nag-scroll ako pababa sa huling pahina. Ika-47 artikulo, ang huling interpretasyon ng naunang 46 na artikulo ay kay Suyorong. Sa tabi ng lagda ay may maliit na sulat, kung may pagtutol, sumangguni sa ika-47 artikulo. Ito'y tinatawag mong clause ng pag-iwas, isang kontratang mapang-api. Tama. Tiningnan ako ni Suyorong, kumikislap ang kanyang mga mata. Pero pirmahan mo man o hindi. Hindi pwedeng hindi pumirma. Linyu, kasal ka na sa akin. Sa buhay mo, hindi ka na makakatakas. Nang sabihin niya ito, may kakaibang mahika sa kanyang boses. Hindi ito pang-aapi, hindi pagyayabang, kundi isang bagay na matagal nang itinago. Sa wakas ay masasabi ng may karapatan, ang pagmamay-ari. Tiningnan ko ang kontrata sa kanyang kamay. At tiningnan ang kanyang mukha na may liwanag mula sa ilaw na nagpapalambot dito. Kinuha ko ang panulat at pumirma. Hindi mo ba titingnang mabuti? Tila siya nagulat, wala ring silbi ang tingnan. Sabi ko, naghihintay na ang ika-47 artikulo doon. Nagulat si Suyorong sandali. Tapos ngumiti siya. Hindi ang karaniwang ngiti na parang nag-aaway, hindi rin ang malamig na ngiti na nakakainis. Isang napakaikli at magaan na ngiti, parang unang ulan ng tagsibol na sumingaw bago pa bumagsak. Sa unang buwan ng pagsasama, natuklasan ko ang 3 lihim ni Suyorong. Siya ay gumising ng 1 oras ng mas maaga kaysa sa akin. Akala ko dati ay dahil sa kanyang biological clock, isang babaeng si gumising ng maaga para sa mga international conference, milyon-milyon ang kita bawat minuto. Hanggang isang umaga, alas 5:30, nagising ako dahil sa ihi. Binuksan ko ang pinto ng kwarto at nakita kong may ilaw sa kusina. Si Suyorong ay may suot na apron. Ang kanyang buhok ay nakatali sa likod gamit ang hair clip. Naglalagay siya ng mantikilya sa tinapay. Ang pahina ay may maraming guhit gamit ang highlighter, lahat tungkol sa tamang paraan ng pagprito ng itlog para maging runny ang yolk. Hindi niya ako napansin. Maingat niyang inilipat ang pritong itlog sa plato, inayos ito na parang bituin. Tiningnan ito ng 2 segundo, gamit ang chopstick ay inayos muli ang posisyon ng yolk. Pagkatapos ay kumuha siya ng tomato sauce at gumuhit ng bituin sa gilid ng plato. Pagkatapos ay umatras siya. Sumandal at tumingin ng ilang sandali, may ekspresyon sa kanyang mukha na hindi ko pa nakikita dati. Parang isang bata na natapos mag-drawing at naghihintay ng marka mula sa guro, puno ng kaba at pag-asa. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng kwarto. Pumunta ako sa banyo at bumalik sa kama. Makalipas ang 20 minuto. Pumasok si Suyorong na may dalang almusal. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago na. Sa mode na walang pakialam na parang ginawa ng kasambahay. Almusal. Inilapag niya ang plato sa mesa sa tabi ng kama. Ang tono ay parang nagpapaalam sa akin na magbayad ng kuryente. Tiningnan ko ang plato, itlog na hugis bituin. Bituin na tomato sauce, bulaklak na gawa sa ham. Ginawa ng kasambahay. Hindi ba umuwi ang kasambahay sa probinsya? Pumutok ang ekspresyon ni Suyorong saglit. At mabilis na bumalik, ginawa niya bago umalis. Pinainit sa microwave. Pwede bang magkaroon ng runny yolk ang itlog na pinainit sa microwave? Bagong teknolohiya ng microwave. Hindi nagbago ang kanyang mukha. Hindi mo alam. Hindi na ako nagtanong pa. Kinain ko ang itlog na hugis bituin, dinilaan ko ang tomato sauce na bituin, kinain ko ng malinis. Sumandal si Suyorong sa pintuan habang pinapanood akong kumain. Paminsan-minsan ay kumikislap ang kanyang mga mata, parang pinipigilan ang isang bagay. Nang gabing iyon, nagkunwari akong nagbabasa ng magazine, lihim akong nag-text kay Manang Wang. Manang Wang, tungkol sa almusal kamakailan. Agad na sumagot si Manang Wang, binata, 2 buwan na akong nasa probinsya. Hindi ako ang gumawa ng almusal. May kasamang crying emoji. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko si Suyorong na nakahiga sa sofa, mabilis na nagtatype sa laptop. Nagkunot ang kanyang noo, ekspresyong nakikita kapag may mahirap na trabaho. Pero ang kanyang mga daliri sa paa ay kusang kumuyom sa tsinelas. Parang nagpapakita ng hindi masabing kaba. Hindi ko siya pinansin. 2 lihim. Hindi siya takot sa dilim pero takot siya na giniginaw ako. Noong araw na nag-ayos ng kuryente sa subdivision. Buong bahay ay dilim na dilim, di mo malaman ang iyong kamay. Naghanap ako sa mga drawer, may nakita akong flashlight. Nung binuksan ko, mahina ang liwanag parang apoy ng multo. Mga 3 taon na yata noong binili, malapit nang maubos ang baterya. Si Suyorong nakaupo sa sofa, yumakap sa tuhod. Tahimik ang boses. Ibigay mo sa akin ang flashlight. Ano ang gagawin mo? Noong naligaw ako sa basement ng pamilya Su, umiyak ako at napabalita sa istasyon ng pulis. Sinadya ko yun. Sinadya kong umiyak, sinadya kong maligaw. Sabi niya, dahil noong araw na yun pumunta ka sa amusement park kasama ang batang babae sa kapitbahay. Gusto kong bumalik ka para hanapin ako. Natahimik ako. Kumikindat ang liwanag ng flashlight, malapit nang mamatay. Linyu. Bigla siyang nagsalita. Umupo ka ng mas malapit dito.
Ang sofa, parang may hangin na pumapasok dito. Umupo ako sa dilim, sumayad ang braso ko sa braso niya. Malamig ang balat niya parang yelo galing sa ref, giniginaw ka. Hindi. Hawakan mo ang kamay mo. Ipinasok niya ang kamay sa manggas. Normal lang sa babae ang malamig na katawan. Hindi mo alam. Tumayo ako, pumunta sa kwarto para kumuha ng kumot. Noong bumalik ako, tuluyan nang namatay ang flashlight. Sa pagsasaulo, hinawakan ko ang sofa, inabot ang kumot. Wala siya. Hindi ako makakita. Sabi ko, takpan mo ang sarili mo. Hindi rin ako makakita. Sabi niya, iunat mo ang kamay mo. Inunat ko, inabot ko. Ang dulo ng daliri ko ay sumayad sa mukha niya. Basa ang pisngi niya. Suyurong, ano? Umiyak ka? Hindi. Suminghot siya. May nabasag sa boses niya. Pangit ang kumot, napunta sa mata ko. Kulay abo ang kumot, payak, walang disenyo. Tumayo ako ng ilang sandali sa dilim. Pagkatapos, iniladlad ko ang kumot at inilagay sa kanya. Umupo ako. Linyu, ano ginagawa mo? Medyo giniginaw din ako. Sapat na kalaki ang kumot. Sabay na tayo. Tumahimik siya. Sa dilim, tanging ang mga hininga ng dalawa ang naririnig. Mababaw at mabilis ang kanyang hininga, dahan-dahang naging matatag. Matagal na lumipas, matagal na akala ko nakatulog na siya. Bigla siyang nagsalita. Linyu, noong araw ng kasal, bakit hindi ka tumakas sa ika-4 na pagkakataon? Nag-isip ako, dahil walang kuryente sa grid at nag-install si tatay ng infrared sensor. Sinungaling, mahina ang boses niya. Noong naglalagay ng fuse si tatay, nakita kitang tinanggal mo yon. Ang infrared na nilagay niya ay peke, hindi man lang nakasaksak sa kuryente. Pwede ka nang hindi tumakbo. Sabi niya, ayaw mong tumakbo. Hindi ako sumagot, dahil hindi ko rin alam ang sagot. O sa halip, alam ko nang bahagya ang sagot pero hindi ko aminin. Lihim na 3. Sa kanyang photo album, may isang naka-encrypt na folder. Aksidente ko itong natuklasan. Noong araw na yon, naliligo siya. Ang cellphone niya ay nakalagay sa coffee table. Lumiwanag ang screen. Isang text message ang lumitaw. Yesu, handa na ang mga litratong kinuha ninyo noong nakaraang linggo. Ihahatid sa opisina ninyo bukas. Noong una, curious lang ako. Hindi nagpo-post ng litrato si Suyorong sa kanyang social media. Ang corporate photos niya ay galing pa sa bersyon 3 taon na ang nakalipas. Anong litrato kaya ang ipapaprint niya? Hindi nakalock ang kanyang cellphone. Hindi niya nakalimutan dahil may pinapanood siyang dokumento bago maligo. Hindi pa naka-off ang screen. Inaamin ko, ginawa ko ang hindi dapat. Binuksan ko ang kanyang album. Ang pangalan ng naka-encrypt na folder ay ngayon. Sinubukan ko ang kanyang birthday. Mali. Sinubukan ko ang birthday ng nanay niya. Mali. Sinubukan ko ang petsa ng pag-ipon ng kanilang kumpanya. Hindi rin tama. Tinitigan ko ang simbolo ng bituin. Sa hindi malamang dahilan, inimput ko ang aking birthday. Nabuksan. May 2 folder sa loob. Ang una ay itim na kasaysayan ni Linyu. Pagka-click ko, dumiretso ang presyon ng dugo ko. Nasa loob ang lahat ng pangit kong litrato mula sa nakaraang 10 taon. Sandaling natamaan ng bola ang mukha ko sa laro ng basketball, ekspresyong umiiyak dahil sa sobrang anghang ng hotpot. Mahalagang litrato ng tinangay ng hangin ang peking buhok ko sa graduation. Ilan sa kanila ay hindi ko pa nakita. Sa pinakaibaba, may isang litratong sobrang pangit ang kalidad, halatang kinuha mula sa malayo. Sa litrato, ako ay 17 taong gulang, nakaupo sa tabi ng basketball court, umiinom ng tubig, nakatingin sa hawak na basketball na tila nag-isip. Ang paglubog ng araw ay nagbigay sa aking profile ng malabong gintong kulay. Ang caption ng litrato ay, ngayon ay ngumiti siya sa akin ng 0.3 segundo, hindi ako ang tiningnan, kundi ang pusa sa daan. Pero wala akong pakialam, na-screenshot ko na si Suyorong noong 17 anyos. Na-screenshot ko ang ngiti ng lalaking gusto ko nang tumingin sa pusa. Matagal kong tiningnan ang mga letrang iyon. Pagkatapos ay binuksan ko ang pangalawang folder, Linyu, hindi Black History. Sa loob ay may isang larawan lamang, ako noong 20 anyos na sumali sa kompetisyon ng Sanshu at nanalo ng kampiyon. Nakatayo sa podyum na nakangiti ng hangal. Ang larawan ay kuha ng pangunahing kamera, ibig sabihin, nandoon siya sa araw na yon. Ang tala ng larawan, siya ang nanalo, ang ganda ng kanyang ngiti, huwag sabihin sa kanya. Nag-scroll ako pababa, nakita ko ang pinakaunang oras ng pagkakagawa, 8 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, si Suyorong ay 15 anyos, kagagaling lang matutong gumamit ng smartphone. Pinatay ko ang album. Ibinalik ko ang telepono sa dating lugar. Tumigil ang tunog ng tubig sa banyo. Si Suyorong ay lumabas na nakabalot ng tuwalya. Ang buhok ay tumutulo pa. Nang makita akong nakaupo sa sopa, nagulat siya sandali. Anong nangyari sa mukha mo? Ano? Mukha? Lumapit siya, tumingin sa akin. Bakit ang pula? Mainit. Naka-negatibo 23 degrees ang aircon. Talagang mainit. Tiningnan ako ng may pagdududa ng 2 beses, hindi na nagtanong. Tumayo ako at pumunta sa banyo.
Binuksan ang malamig na tubig, mariing naghilamos ng mukha. Tumingala. Ang tao sa salamin ay may mapupungay na mata. Linyu, kailan ka naging bulag? Ang pagbabago ay dumating ng mas mabilis kaysa inaasahan. Ika-5 linggo pagkatapos ng kasal, sa kumpanya ni Suyorong. Kumuha ng proyekto sa real estate, nagdaos ng groundbreaking ceremony. Ang party ay nagsimula sa hapon. Dumalo ako bilang pamilya, nakasuot ng suit at kurbata. Tumayo lang doon. Parang isang extra na biglang hinila para punan ang crowd. Si Linyu ay nasa ibang grupo. Habang nagtutoast, nakatungo ako nang walang magawa sa rehas ng terrace. Binalot ang isang buong tray ng pistachio, naging maliit na bundok. Linyu. Lumingon ako. Isang babae ang nakatayo 3 hakbang ang layo, nakasuot ng asul abong satin na damit. May hawak na baso ng champagne. Ang ekspresyon sa mukha ay tamang-tamang pagkagulat. Saktong-sakto para maramdaman mong pinapahalagahan ka, pero hindi masyadong masigla. Qin Zaoran. Aking kaklase sa kolehiyo, miyembro ng debate team ng paaralan. Pagkatapos ng graduation, nagpunta sa ibang bansa. Sabihin sa isang international na project director, talagang ikaw. Ngumiti siya. Ang sulok ng kanyang mata ay yumuko sa magandang anggulo. Kanina, mula sa malayo. May nakita akong isang tao na nagbabalot ng pistachio. Naisip ko, sinong binata ito? Napaka-ground. Lumapit upang tingnan, talagang ikaw. Ngumiti ako. Matagal na hindi nagkita. Matagal na. Lumapit siya, natural na sumandal sa reha sa tabi ko. Mula noong graduation sa kolehiyo, hindi na nagkita. 5 taon na. Wala kang pagbabago. Nagbago ka ng malaki. Mabuti o masama? Mahirap sabihin. Tiningnan ko siya. Dati hindi ka nagsusuot ng takong, sabi mo nakakaapekto sa bilis ng paglalakad. Tumingin siya sa kanyang sapatos, mumiti. Kailangan sa trabaho. Sa ilang okasyon, kung naka-flat shoes, hindi ka kakausapin ng seryoso. Nag-usap kami ng ilang sitwasyon. Unti-unting lumuwag ang usapan. Si Qin Zaoran ay nagkwento tungkol sa proyekto niya sa Africa, sa kakaibang insekto sa South America. Sa India, nabugbog ang tiyan. Kapag nagsasalita siya, maraming kilos, masigla ang ekspresyon. May uri ng hindi sinadyang pagpapaganda, ngunit natural na nakakahawa. Ganito siya noong kolehiyo. Kahit anong pag-usapan, gagawin kang komportable. Hindi kailangan maghanap ng paksa. Hindi kailangan mag-alala sa katahimikan. Hindi ko namalayan, matagal na kaming nag-uusap. Tama. Kinuha niya ang telepono mula sa bag mag-add ng WeChat. Sa susunod, kung may angkop na proyekto, pwedeng magtulungan. Kulang kami ng domestic real estate resources. Sige, i-scan ang code. Agdag tala, Qin Zaoran. Tiningnan niya ang screen ng telepono. Ngumiti, pinalitan ang tala ko sa Pistachio Prince. Ikaw noon sa debate team. Gusto mong umupo roon at magbalat ng pistachio, sabi niya. Tuwing bago ang debate. Ang iba ay nag-aalala ng sobra, ikaw lang sa sulok na kumakalat ng kak-kak-kak. Noon, naisip ko. Ang taong ito ay may mahusay na psikolohikal na kakayahan, hindi iyon ang sinasabi ko. Kahit na ako ay nerbiyos, hindi rin ako makakatulong. Ngumiti siya, hinipan ng hangin ng gabi ang kanyang buhok, halos. Inayos niya ito sa likod ng kanyang tainga. Ang kilos na ito ay ordinaryo, ngunit kasama ang kanyang kulay abong satin na damit. At ang mga ilaw ng lungsod na unti-unting sumisikat sa likuran niya, ang eksena ay talagang maganda. Sumunod akong ngumiti, iniisip. Sa sandaling iyon, isang lamig ang umakyat mula sa bulugod. Ang lamig na iyon ay napakatiyak. Hindi ito basta-basta, isang likas na pakiramdam na binabantayan ng isang mabangis na hayop. Lumingon ako. Si Suyorong ay nakatayo sa pasukan ng terrace. Nakasuot siya ng isang berdeng damit na panggabi, perpekto ang makeup. Ang kanyang aura ay malamig na diretsyo siyang maaaring kunin para sa Frozen. Ang kanyang kaliwang kamay ay may hawak na baso ng red wine, ang kanang kamay ay nakabitin sa kanyang tabi. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nakatiklop. Ang kanyang ekspresyon ay napakatahimik, tahimik hanggang sa hindi normal. Iyon ang uri ng katahimikan sa gitna ng bagyo. Asawa. Hindi ko na malayang nagsalita. Eman, lumapit siya. Ang kanyang mga hakbang ay hindi mabilis o mabagal. Ang kanyang 10 sentimetrong takong ay gumawa ng malinaw na tunog ng katok sa sahig na marmol. Lumapit siya sa akin, natural na hinawakan ang aking braso. Pagkatapos ay lumingon siya kay Qin Zaoran. Ito ay, bago ako makapagsalita. Ngumiti na si Qin Zaoran at iniabot ang kanyang kamay. Qin Zaoran, kaklase ni Linyu sa kolehiyo. Ikaw si Pangulo Su, di ba? Matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Nakipagkamay si Suyorong sa kanya. Ang kanyang ngiti ay angkop. Suyorong, hindi ako binanggit ni Linyu tungkol sa'yo. Ang pahayag na ito sa unang tingin ay isang ordinaryong pangungusap. Ngunit ang ekspresyon ni Qin Zaoran ay bahagyang. Nanigas ng ilang segundo. Sapagkat nang sabihin ito ni Suyorong, ang kanyang tono ay walang anumang pagbabago. Kalmado tulad ng tubig. Ngunit ang oras ng pagkakamay kay Qin Zaoran ay mas mahaba kaysa sa normal na panlipunang pagkakamay. Nang mga 3 segundo, sa lipunan.
Eksaktong oras para maalala ko kayo at kung anong layunin nyo. Kaklase sa kolehiyo. Inalis ni Kim Jaoran ang kanyang kamay, hindi nagbago ang ngiti. Maraming taon na ring hindi nagkita. Nagkataon lang ngayon na nagkita at nagkwentuhan. Dapat ganoon. Bahagyang tumango si Suyorong. Kaunti lang ang kaibigan ni Lin Yu at mas kaunti ang mga dating kaklase na naalala pa siya. Isa na namang pahayag na mukhang magalang. Ngunit bawat salita ay parang patalim. Wala akong masabi sa tabi niya. Dahil sa 13 taon kong karanasan sa pakikitungo kay Suyorong, alam ko na kapag mas magalang siya ngayon, mas malaki ang apoy sa kanyang loob. Tulad ng isang aktibong bulkan, ang ibabaw ay natatakpan ng puting niebe, ngunit sa ilalim ay magmanahandang pumutok anumang oras. Sige, mag-usap kayo. Pumasok muna ako para mag-ayos ng inumin. Halatang naramdaman din ni Kim Jaoran ang hindi tama. Ngumiti siya at nagpaalam bago pumasok sa loob. Sinundan siya ni Suyorong ng tingin hanggang sa malayo, pagkatapos ay binitawan ang aking braso. Asawa, uwi na tayo. Ang boses niya ay napakababa. Ngunit ang salitang bahay ay binigkas niya ng napakabigat. Sa sasakyan pa uwi, ang driver ay nasa unahan. Si Suyorong ay nakaupo sa likuran, nakatingin sa labas ng bintana sa buong biyahe. Ang liwanag ng mga poste ay dumadaan sa kanyang mukha isa-isa. Hindi man lang siya kumurap. Umubo ako. Si Kim Jaoran ay kaklase ko sa kolehiyo. Sa debate team, alam ko, nagkataon lang kaming nagkita. Nagkwentuhan lang tungkol sa mga nangyari. Lin Yu, hindi siya lumingon. Ang boses niya ay napakatahimik. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Natigilan ako. Hindi ka galit? Bakit ako magagalit? Sa wakas ay lumingon siya sa akin. Ngumiti pa siya. Ang pakikipagkwentuhan mo sa dating kaklase ay natural lamang. Ako si Suyorong ay hindi naman ganoong bastos at walang modo. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang anggulo ng kanyang labi, ang lambot ng kanyang mga mata, at ang pagmamalasakit sa kanyang tono. Lahat ay eksaktong kontrolado sa loob ng karakter ng isang mapagbigay at mabait na asawa. Ngunit alam kong tapos na. Kapag normal si Suyorong, siya ay mainitin ang ulo, kapag hindi normal, siya ay maamo. Kung mas normal siya, mas hindi siya normal. Pagdating sa bahay, tinanggal niya ang kanyang takong at pinalitan ng tsinelas. Pumunta sa kusina para kumuha ng tubig, uminom ng 2 higop, pagkatapos ay pumasok sa dressing room. Isinara ang pinto. Makalipas ang 3 segundo, isang mahinang tunog ang narinig mula sa dressing room. Hindi sigaw, hindi iyak. Iyon ay ang uri ng paglubog ng buong mukha sa mga damit. At paggamit ng buong lakas ng katawan upang gumawa ng isang hiyaw na pinahina ng mga hibla ng tela. Tumagal ito ng mga 40 segundo. Pagkatapos ay isang mas malalim na katahimikan. Tumayo ako sa pintuan ng dressing room, itinaas ang kamay para kumatok. Ang aking mga daliri ay nakabitin 2 sentimetro mula sa pinto, hindi ko magawang ibaba ang mga ito. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Bumukas ang pinto at lumabas si Suyorong, nakapalit na ng pambahay na damit. Nakalugay ang kanyang buhok at nag-apply na muli ng light foundation, ngunit hindi nito natabunan ang pamumula ng kanyang mga mata. Anong ginagawa mo dyan? Ayos ka lang ba? Naman. Ngumiti siya at nagsabing, ayos lang. Magbabasa lang ako ng files bago matulog. Maligo ka na muna. Dumaan siya sa tabi ko, hindi matatag ang mga hakbang. Ngunit sa sandaling dumaan siya, naamoy ko ang kanyang amoy sobrang alkohol. Halos natabunan na ito ng mouthwash at pabango, pero nang lumapit ako, ramdam ko pa rin. Hindi siya uminom ng isang basong tubig lang. Nagpunta siya sa walk-in closet at uminom ng kahit kalahating bote ng alak. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang baso ng tubig na inilabas niya mula sa kusina, malinaw, nakapatong sa kitchen island. May manipis na marka ng pulang lipstick sa gilid ng baso. Kinuha ko ito at inamoy. Vodka. Manipis ang marka ng lipstick. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ilog-ikot ako sa kama, puno ng isipan si Suyorong, ang titig niya nang lumabas siya mula sa walk-in closet. Nakangiti siya, pero sa kanyang mga mata ay may malakas na ulan, lahat ng liwanag ay napawi. Tanging basang abo na lamang ang natira. Kinaumagahan nang bumangon ako. Handa na ang almusal. Itlog na hugis bituin, bulaklak na gawa sa tomato sauce. Sa pagkakataong ito, bulaklak ng plum. May note pa sa tabi, sulat kamay ni Suyorong. Nakasulat, kahapon ng gabi, naisip ko, kasalanan ko ito. Normal lang ang makipagkita sa matandang kaibigan. Huwag mo nang isipin, pero kainin mo habang mainit pa. Suyorong, tiningnan ko ang note ng 1 minuto. Ang ganda ng kanyang sulat kamay, gaya ng dati. Bawat letra ay maayos at malinis, mas maayos pa kaysa dati, parang ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Para pigilan ang kanyang kamay na manginig, pinadalhan ko siya ng WeChat, mag-usap tayo mamayang gabi. Pagkalipas ng 3 minuto, sumagot siya, sige. Uwi ako ng 6 oras. Nakarating ako sa bahay ng 7 oras 28 minuto. Malapit na. Nasa lobby na siya. 7 oras 31 minuto, bumukas ang pinto.
Pumasok si Suyorong, nakasuot ng itim na damit na pang-opisina, perpekto ang ayos ng mukha. May dalang briefcase. Nagpalit siya ng tsinelas at umupo sa sala. Inilapag ang briefcase sa tabi ng kanyang paa. Ano ang pag-uusapan? Kain muna tayo. Sabi ko, nag-order na ako ng delivery. Darating din eh. Hindi ako gutom. Samahan mo na lang ako kumain. Hindi na siya tumanggi. Dumating ang pagkain. Ito ay Cantonese cuisine. Pinili ko ito. Yung favorite niyang garlic vermicelli, steamed shrimp, at mango pomelo sago. Kumain siya ng 2 subo. Pagkatapos ay inilapag ang chopstick. May sasabihin ka ba sa akin ngayon? Tiningnan niya ako. May pagod at inis sa kanyang mga mata. Suyorong, noong tinawag ko ang kanyang buong pangalan. Bahagyang nag-igting ang kanyang balikat. Magkano ang nainom mo kagabi? Hindi niya inaasahan ang tanong. Natigilan siya ng isang saglit, pagkatapos ay yumuko at naglaro sa kanyang mga daliri. Isang maliit na baso lang. Isang maliit na baso ng vodka. Naamoy mo ba? Itinago mo ang alak. Sa bulsa ng down jacket sa walk-in closet. Akala mo hindi ko alam. Natahimik siya. Inagdag ko pa, yung naka-encrypt na folder sa iyong album ng cellphone, ang password ay ang kaarawan ko. Tuwing umaga, gumigising ka ng 5 oras 30 minuto para magluto ng almusal at magkunwaring ginawa ito ng katulong. Noong gabing iyon, hindi ka takot sa dilim, gusto mo lang akong mapalapit sa iyo. Sumasakay ka sa sirang bisikleta sa ilalim ng gusali. Noong nag-pull up ako, nagbibisikleta ka sa tabi ko ng kalahating oras. Ang distansya ay hindi man lang umabot ng 1 kilometro, pero 300 beses ka yatang napalingon. Tigilan mo na yan, nanginginig ang kanyang boses. Suyorong. Sumandal ako pasulong, tiningnan siya sa mga mata. Simula kailan mo ako nagustuhan? Ang tanong na ito ay parang batong inihagi sa basong may manipis na yelo. Nabasag ang yelo at lahat ng nasa ilalim ay sumulpot. Namula ang kanyang mga mata. Pero matigas pa rin ang kanyang bibig. Sino bang may gusto sa'yo? Ako lang. Ang nag-iisip na ang tanga-tanga mo, tanga kung kaya't hindi ka mabubuhay kung wala ako. Hindi ko mahanap ang larawan ng laban ng boxing. Pinutol ko siya, noong panahong iyon, sa provincial competition, noong 20 years old ako, hindi ko. Na-post sa anumang public platform ang litratong iyon noong award ceremony. Ngunit nasa listahan ng audience noong araw na iyon ang pangalan mo. Hindi na siya nagsalita. Lumuha siya, sunod-sunod na patak ng luha mula sa kanyang mga mata. Bumagsak ito sa likod ng kanyang kamay, hindi niya pinunasan, para bang inubos nito ang lahat ng kanyang lakas. Noong araw na iyon, lumipad ako mula Beijing, sabi niya, ang kanyang boses ay paos na parang buhangin na kumakaskas sa salamin. Ang round-trip ticket ay nagkakahalaga ng 2 buwan kong baon, ikaw ay nasa entablado tumatanggap ng parangal, ako ay nakatayo sa huling hanay. Hinarang ako ng mga nasa harap, tanging kalahati ng iyong katawan ang nakikita ko sa mga siwang, at pagkatapos ay mumiti ka. Kumuha ako ng litrato gamit ang aking telepono, pinalaki ito, puro ingay, ang iyong mukha ay malabo at hindi makilala. Pero puti ang iyong mga ngipin, umiti siya sa sarili, sabay agos ng luha sa sulok ng kanyang bibig. Mula noon alam ko na, tapos na ako, Linyu, tapos na ako. Maliwanag ang ilaw sa sala. Ang mga bakas ng luha sa kanyang pisngi ay natanaw, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumakapit sa gilid ng sofa. Pumuti ito, bakit hindi mo kailanman sinabi, ang boses ko ay halos hindi ko marinig. Ano ang silbi ng pagsasabi, pinunasan niya ang kanyang luha, hindi ito tuluyang natanggal. Tuloy-tuloy itong bumagsak, labis mo akong kinainisan, ikaw ay 1 taon 1 yugto, ako ay nagiging 1 piraso. Hindi ko ipaalam sa iyo, natatakot ako na kung malaman mo, kahit ang pagkamuhi ay magiging awkward. Maging ang pag-iwas sa akin ay magiging awa, ibinaba niya ang kanyang ulo, ang kanyang balikat ay nanginginig. Linyu, matagal na kitang gusto, matagal na, nakalimutan ko na kung kailan ito nagsimula. Marahil noong 8 taong gulang ako, hinarang mo ang isang lumilipad na bato para sa akin, marahil noong una mong tinawag ang aking pangalan. Marahil noong ikaw ay tumawa sa isang ligaw na pusa sa gilid ng palaruan, hindi ko alam. Hindi ko matukoy, tanging alam ko na sa buong buhay ko, lahat ng simula, gitna, at wakas. Ikaw, pagkatapos niyang sabihin ito, lubos siyang bumagsak, hindi isang malakas na iyak. Isang tahimik, marahas na panginginig, ang buong katawan niya ay sumikip, ang luha ay umapaw mula sa mga siwang ng kanyang mga daliri. Pinunasan niya ito gamit ang likod ng kanyang kamay, hindi napigilan, nabuhay ako ng 25 taon. Hindi ko kailanman inisip na ako ay bobo, pumasa sa pagsusulit, nanalo ng kampyonato, nagnegosyo, lahat ng bagay na itinuturing ng iba na mahirap. Hindi ko yon itinuturing na mahirap, ngunit sa sandaling iyon, habang nakatingin sa babaeng ito sa harap ko, naramdaman ko na ako ay bobo hanggang sa buto. Isang babae ang gumugol ng 19 taon, itinago ang kanyang paghanga sa iyo sa bawat pag-aaway, bawat pagtatalo. Bawat galit na hamon, itinago sa pritong itlog ng 5:30 ng umaga at sa ilalim ng pader ng 2:00 ng madaling araw.
Itinago sa isang kupas na tala-arawan at isang sertipikadong dokumento, at hindi mo ito nakita. Hindi mo ito nakita, hindi mo nais na tingnan, tumayo ako mula sa sopa. Lumapit sa kanya at yumuko, inalis ko ang kanyang kamay mula sa kanyang mukha, ayaw niyang itaas ang ulo. Ang kanyang baba ay nakadikit sa kanyang dibdib, ang luha ay patak-patak na bumabagsak sa maitim na tela ng kanyang palda, lumalaki ang mansa. Suyorong, hindi na ako magkukwentuhan sa mga dating kaklase, walang reaksyon siya. Hindi ko na rin iwan na mag-isa kang maghanda ng almusal ng alas 5:30 ng umaga, tumigil saglit ang kanyang paghikbi. Ang notebook na nasa bulsa ng iyong down jacket sa iyong dressing room, itinapon ko na ito. Luma na yun sa akin, hindi mo na kailangan, pinunasan ko ang luha sa kanyang pisngi gamit ang aking hinlalaki. Ang kanyang balat ay malamig, ang mga patak ng luha sa kanyang pilik mata ay kumikinang sa ilaw. Suyorong, mula ngayon, hindi mo na kailangang magpanggap. Hindi mo na kailangang magkunwaring walang pakialam, magkunwaring mapagbigay, magkunwaring kasunduan lang ito. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay pula na parang kuneho, ikaw naman. Ang kanyang boses ay paos na halos hindi marinig, mahalaga ba ako sa'yo, nakita ko siya. Sa kanyang mga mata ay mayroong 19 taon ng paghihintay, hindi mabilang na pagsubok at pag-atras, at ang kahinaan matapos durugin ang lahat ng kanyang pagmamataas. At pagkatapos ay natuklasan ko ang isang bagay, hindi gusto si Suyorong, masyado akong sanay sa kanyang presensya. Masyadong sanay na itinuring ko siyang hangin, masyadong sanay na naisip kong lagi siyang nandyan, masyadong sanay na nakalimutan kong isipin. Paano kung isang araw wala na siya? Noong gabing iyon, yumuko siya sa ilalim ng pader, at sinabing wala na ang kasunduan. Sa oras na iyon, nakaupo ako sa pader. Ang puso ko ay nabalisa na parabang may naghukay ng isang piraso nito, hindi dahil sa lamig, kundi dahil natatakot ako na talagang mawala siya. Mahalaga, sabi ko, mahalaga ng mas maaga kaysa sa inakala ko. Si Suyorong ay natigilan, pagkatapos ay dumaloy ang kanyang luha ng mas malakas, ngunit ang sulok ng kanyang bibig ay nagsimulang umangat. Ngumiti ng kaunti, pagkatapos ay pinigilan at muling umangat, parang isang sira na emoji. Niloloko mo ako, hindi, kahapon nakipag-usap ka ng masaya kay Qin Zaoran. Iyon ay siya, sinabi pa niya na noong nasa debat team ka, gusto mong makipag-usap ng masaya, kahit ito ay hindi ko alam. Kumuha ako ng telepono mula sa aking bulsa, binuksan ang WeChat sa harap niya, hinanap ang usapan ni Qin Zaoran. Nag-type, Qin Zaoran, magandang usapan kahapon. Pero ang asawa ko ay selosa, sa mga bagay na trabaho, sa corporate email na lang, ang personal na relasyon ay hindi na itutuloy. Ipadala at pagkatapos ay ipakita ang screen ng kanyang telepono sa kanya. Tinitigan niya ang screen. Huminga siya at binasa, hindi na ako mag-aalaga ng personal na relasyon. Tapos ngumiti siya. Habang tumatawa ay nagsimula siyang umiyak. Linyu, sobra ka naman. Wala naman siyang ginawang mali. Hindi ba nagsiselos ka? Pero hindi mo pwedeng gawin yan. Napakawalang puso mo. Para sa'yo, hindi ba pwedeng maging walang puso? Biglang namula ang kanyang mukha, mula sa mukha hanggang sa tainga hanggang sa leg. Pula siya na parang luto na hipon. Inilubog niya ang mukha sa una ng sofa at bumulong. Dati hindi ka ganyan. Anong ganyan? Dati hindi mo ako kinakausap. Tanga ko noon. Tutu. Itinaas niya ang kalahati ng kanyang mukha mula sa unan. Pula ang ilong, hindi pa tuyo ang luha, pero nagsimula ng kumislap ang mga mata. Talaga kang tanga. Minahal kita sa loob ng 19 taon, hindi mo man lang napansin. Mga dekorasyon ba ang mata mo? Dekorasyon? Kahoy ba ang puso mo? Kahoy. Paano ka naging mulat? Naisip ko, siguro noong makita kitang umiiyak. Hindi ako komportable sa puso ko. Tinitigan niya ako, hinihintay ang susunod kong sasabihin. Ang discomfort na yon ay hindi awa, sabi ko. Ito ay Gusto kang tumigil sa pag-iyak. Gusto kang umiti. Gusto mong malaman na hindi ka nag-iisa. Pinipilit mo ng walang saysay. Kinagat niya ang kanyang labi, muling umagos ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya yumuko. Direkta niya akong tiningnan, ang mga mata ay kumikinang na parabang kayang liwanagan ang gabi. Linyu, maaari mo ba akong yakapin? Hindi ako nagsalita. Iniabot ko ang braso at niyakap siya. Ang mukha niya ay nakabaon sa dibdib ko, naramdaman kong nanginginig ang buo niyang katawan. Dahan-dahang pumulupot ang kanyang mga kamay sa bewang ko, hinihigpitan ang pagkakahawak sa likod ng aking sando, lalo pang humigpit. Tapos bumulong siya ng isang pangungusap, napakaliit ng boses na parang lamok. Ano? Sabi ko, itinaas niya ang mukha, namumula pa ang mga mata. Ngunit totoo ang ngiti. Ang ngiti ng isang babaeng nagtago ng 19 na taon, sa wakas ay maaari nang ipakita ng hayagan. Simula ngayon, bawal kang magtelepono sa ibang babae. At ano pa? Bawal mong sabihin na ako ang gumawa ng pritong itlog. Alam mo na alam ko na. Narinig kita noong nag-chat ka kay Ate Wang. At ano pa? At ano pa? Inisip niya ng ilang segundo. Dati, napakasama mo sa akin. Kailangan mo akong bayaran. Paano?
Sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Tumigil siya sandali. Lahat ay ibigay sa akin. Hindi pwedeng kulang kahit isang araw. Tumingin ako sa kanyang mga mata at tumango. CJ. Tumahimik siya sa aking mga bisig ng 3 segundo, pagkatapos ay parang nakuryente, nagsimulang gumulong-gulong muli. Gumulong siya mula sa isang dulo ng sofa hanggang sa kabila, binalot ang kumot at niyakap, ibinaon ang mukha at naglabas ng isang mahaba at malalim na daing. Talaga bang pumayag ka? Bawal kang magbago ng isip. Hindi ako magbabago. Kung magbabago ka, ay dedemanda kita sa kumpanya. CJ, talagang idedemanda kita. Malakas ang legal team namin. Nagulo siya ng eksaktong 10 minuto bago tumahimik. Sa huli, hinal na hinal, sumandal siya sa akin. Ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa laylayan ng aking damit. Parang natatakot na tumakas ako. Linyu, alam mo ba noong gabing iyon? Habang naghihintay ako sa ilalim ng pader, ano ang iniisip ko? Iniisip ko, kung talagang tatakas ka, hindi na kita pipigilan. Bumaba ang kanyang boses. Inakala ko, baka hindi niya ako magustuhan sa buong buhay niya. Kaya palalayain ko na siya. Huminto siya ng sandali, pero hindi ka tumakas sa huli. Alam mo ba kung gaano ako kasaya? Sa pagsabi niya nito, wala na sa kanyang boses ang lahat ng dating matutulis at pader. Nanatili na lamang ang isang batang babae, nakatayo sa dulo ng 19 taong paghihintay. Dumating na ang taong hinintay niya. Hinigpitan ko ang aking mga bisig, inilagay ang aking baba sa kanyang buhok. May amoy shampoo ang kanyang buhok, mahina, parang summer na hasmin. Suyurong, Enan, hindi na kita pababayaang maghintay. Marami pang sumunod na pangyayari at pira-piraso. 1 linggo pagkatapos ng insidente ni Qin Zhaoran. Dumating ang grupo ng mga kaibigan ni Suyurong upang silipin ako sa bahay. 4 na babae ang nakaupo sa isang linya sa sala. Bawat isa ay may isang tasa ng tsaa sa harap, ini-interview ako ng isang buong hapon. Yilin, bakit dati kayo malamig sa amin Yorong? Yilin, kailan mo natuklasan na gusto mo siya, Lungalin? Ano ang balak mong gawin kay Suyurong? Nakaupo si Suyurong sa tabi, naka-cross legs. Hawak ang tasa ng tsaa, nagkukunwaring walang pakialam na umiinom, pero ang kamay niyang may hawak ng tasa. Mapuputi ang mga buko. Sinagot ko ang lahat ng tanong, ang huling tanong. Nag-isip ako at sinabing, hindi ko pa naisip kung paano ko siya pakikitunguhan ng tiyak. Pero simula ngayon, kapag nagluto siya ng almusal, babangon ako para samahan siya. Nanginginig ang tasa ni Suyurong. Tumapon ng ilang patak ng tsaa. Hindi siya tumingin pero gumagalaw ang sulok ng kanyang bibig. Pagkaalis ng mga kaibigan niya, naghugas siya ng pinggan sa kusina ng napakatagal. Tagal na para akala ko may mali. Pumasok ako at nakita ko siyang nakatitig sa lababo na walang isip. Bukas ang gripo, 5 beses nang hinugasan ang mga pinggan. Suyurong, ano ang iniisip mo? Iniisip ko, pinatay niya ang gripo. Inilagay ang mga pinggan sa lalagyan, pinunasan ang kamay. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Aling parte? Yung sinabi mong sasamahan mo akong mag-almusal. Humarap siya sa akin. Dilaw ang ilaw sa kusina. Bumagsak sa kanyang mga mata, parang gintong durog. Magluluto ako habang buhay. CJ, huwag mo akong sabihan na nakakaabala. Hindi. At huwag mong sabihin pangit ang luto ko. Yung luto mo ba ay tinatawag na almusal? Para siyang Michelin. Napatawa siya. Habang tumatawa ay hinampas ako, tapos sinundot ang dibdib ko. Kailan ka naging ganito ka-sweet? Kakaiba lang. Bakit? Dahil umiyak ka. Hindi na siya nagsalita, yumuko. Pagkalipas ng ilang sandali, mahinang sinabi, iiyak na lang ako ng maraming beses. Huwag. Bakit? Dahil nasasaktan ako. Namula ang kanyang tenga ng kitang-kita, mula tenga hanggang sa dulo ng tainga. Bumalik siya para mag-ayos ng lalagyan ng pinggan. Hindi matago ang malaking tenga, namumula ng maliwanag. Lumapit ako. Yumakap ako sa kanya mula sa likod. Napatigil siya saglit, tapos sumandal ang buong bigat niya sa akin. Linyu, dati mong sinabi na pangit ang hugis puso ng itlog na niluto ko. Hindi simetriko yung hugis puso. Tama, masakit lang ang dila ko noong panahong iyon, pangit naman talaga. Inamin niya mismo. Pero bukas gagawin ko itong mas maganda. CJ. Sa susunod na araw mas maganda pa. CJ. Isang araw. Guguhit ako ng pinakamagandang hugis puso. Inilagay ko ang baba ko sa tuktok ng ulo niya, nakapikit. Medyo umiinit ang mata ko. Iginuhit mo na, sabi ko. Makalipas ang 1 buwan, nag-aayos ako ng mga lumang gamit at natagpuan ko ang litrato mula sa 3 baitang. Sa likod ng litrato may nakasulat na lapis, baluktot, may bakas pa ng pambura. Ibinalik ni Linyu ang aking kwaderno. Gusto ba niya ako? Walang bantas. Iba-iba ang laki, kulang pa ng 1 guhit ang huling titik. Ito ang 8 taong gulang na si Suyurong. Hinawakan ko ang litrato, nakaupo sa maalikabok na silid, at tumitig ng matagal. Pagkatapos kinuha ko ang cellphone, binuksan ang WeChat ni Suyurong, nag-type. Suyurong, sumagot agad, ano? Noong 3 baitang ka,
ibinalik ko ba sa iyo ang isang kwaderno? Natahimik siya ng halos kalahating minuto. Bago sumagot, naaalala mo pa ba yon? Nagpadala ako ng litrato. Natahimik siyang muli sa pagkakataong ito ay matagal. Tapos tumawag siya. Linyu, inaayos mo ang gamit ko. Noong bata ka nakatira ka sa tabi ng bahay namin. Naiwan mo. Itapon. Bakit? Dahil may inis at halos sumabog na hiya sa kanyang boses. Dahil nakakahiya. 8 taong gulang na sulat, binasa mo pa. Yung tanong sa likod, pinutol ko siya. Bibigyan kita ng sagot. Tumahimik ang kabilang linya. Sabi ko, gusto kita. Simula pa noong panahong iyon, hindi ko lang alam. Su Yurong, narinig ko sa kabilang linya ang napakapinong paghinga. Tapos sinabi niya, Linyu, gago ka. Hindi mo ba ito masasabi sa harapan ko? Kailangan pa sa telepono. Darating ako ngayon. Nasaan ka? Opisina. 20 minuto. Nag-meeting ako. Mag-leave. CJ. Makalipas ang 20 minuto, nasa ilalim ng kanyang building ako. Nakatayo siya sa may pintuan ng lobby. Nakasuot ng manipis na jacket sa ibabaw ng kanyang palda blazer, hawak ang cellphone. Nang makita ako sa isang saglit. Mabilis siyang lumapit, ang kanyang stiletto ay tumatama sa sahig na parang mabilis na tambol. Sabi niya, nakatingala sa akin, may bakas ng luha sa kanyang mga mata na hindi pa natutuyo. Anong sinabi mo kanina? Gusto kita. Ulitin mo. Gusto kita. Hindi ko siya tinapos sa pagsasalita. Iniyuko ko ang aking ulo at hinalikan siya sa noo. Para siyang may switch na pinindot. Agad na natigilan. Pagkatapos ay pumula ang kanyang tenga, pumula ang kanyang leg. Nanginginig na rin ang kanyang mga kamay. Linyu, ito ang sagot na gusto mo. Kinagat niya ang kanyang labi, dumaloy ang luha, ngunit napangiti siya. Umiiyak at tumatawa, parang bata. Parang laruang sira. Nakikipaglaban sa sarili. Tapos tumikwas siya sa dulo ng kanyang daliri at mabilis na hinalikan ako sa baba. Umikot siya at tumakbo papasok ng lobby. Pagkatapos ng 3 hakbang, bumalik siya. Itinaas niya ang zipper ng kanyang jacket hanggang sa itaas, inilibing ang kalahati ng kanyang mukha sa kwelyo, tanging ang basa niyang mga mata ang nakikita. Susunduin mo ako paglabas ng trabaho, sabi niya. CJ, huwag mahuhuli. CJ, gusto kong kumain ng noodles na ginawa mo noong isang araw para sa hapunan. CJ, tumango siya, tumalikod at tumakbo ng maliit papasok ng lobby. Sa sandaling sumara ang glass door, nakita ko siya sa loob, tinatakpan ang kanyang namumula na mukha. Nanginginig ang kanyang balikat na parang dahon sa hangin. Malamang masaya siya. Nakatayo ako sa ilalim ng kanyang building sa opisina. Tumunog ang cellphone ko. Si nanay. Voice message. Kumusta kayo ni Yorong? Okay naman. Sabi ng nanay ni Yorong, ang bata ay laging tumatawa nitong mga araw. Kapag tumatawag sa kanya, parang gansa ang tawa. Ganyan ba talaga tumawa ang gansa? Napala, kailan kayo magkakaroon ng anak? Hindi ka pinipilit ni nanay. Tinatanong lang niya. Pinatay ko ang tawag. Tumingala ako sa opisina ni Su Yorong. Sa building na yon, may isang bintana na may ilaw. Isang sulok ng kurtina ang hinila, may anino ng tao na nakatayo roon. Malamang tinitingnan ang ibaba. Maliit ang anino, napakalayo, hindi gaanong makita ang detalye. Pero alam kong nakangiti siya. Nang gabing iyon, habang naghuhugas ako ng pinggan. Natagpuan ko sa kusina ang isang bagong notebook. Hindi ito ang kanyang work log, isang journal na puno ng mga bituin sa pabalat. Nakatago sa pinakailalim ng kabinet, pinipigilan ng isang tumpok ng lumang resat. Binuksan ko ang unang pahina. Layunin sa 2 taon ng kasal, matuto gumawa ng sweet and sour ribs na gusto ni Linyu. Layunin sa 3 taon ng kasal. Hayaan siyang manood ng aking art exhibit. Hindi pa naiisip ang tema. Malamang. 19 taon ng isang lihim na nagmamahal. Layunin sa 5 taon ng kasal, manood ng aurora ng magkasama. Mahilig siya sa lamig. Bibilhan ko siya ng pinakamakapal na down jacket. Layunin sa 10 taon ng kasal. Magkasama pa rin. Pwede ang away, pero dapat magkaayos sa parehong araw. Layunin sa 30 taon ng kasal, maging matandang babae, at hawak pa rin ang kamay niya habang sumasayaw ng plaza dance. Layunin sa buong buhay ng kasal, sa lapida, ilagay na ang dalawang ito ay nagmahalan sa buong buhay. Mula 8 taong gulang hanggang pagtanda, hindi nawala kahit isang araw. Isinara ko ang notebook. Inilagay ko sa dati nitong lugar. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone at naghanap sa shopping app ng down jacket para sa lalaki. Nag-order ako ng pinakamakapal. Kinabukasan, binuksan ni Su Yorong ang e-commerce app. Nakita ang order notification. Bakit ka bumili ng down jacket? Tanong niya. Hindi ba gusto mong manood ng aurora? Kailan ko sinabi? Ikaw mismo ang nagsulat. 5 taon ng kasal. Namilat ang bibig niya, namula ang mukha. Umikot siya at tumakbo papasok ng dressing room. Sa pagkakataong ito, walang malakas na tunog, tanging isang tawanan. Maikli, mahina. Hindi pa ito lubusang nag-uumapaw, tinakpan niya ito ng sarili niyang kamay. Pero narinig ko ito.